Are you ready to transform your health and take control of your life? Join Kwentong Low Carb with Uncle Justin, a powerful live stream program under the Life Without Rice movement. Discover real-life success stories, expert insights, and science-backed strategies on low-carb living, metabolic health, and disease reversal. Learn how to fight diabetes, hypertension, obesity, and more through proper nutrition. With guest interviews, inspiring testimonials, and practical tips, Kwentong Low Carb is your go-to guide for sustainable, healthy living. Don't miss out! Join Uncle Justin and start your low-carb journey today. Magandang gabi mga ka-low carb. Ako si Uncle Justin, napili ng Life Without Rice movement. At welcome ang lahat sa Kwentong Low Carb episode 102. Tayo ngayon ay live mula dito sa Marikina City. Ito po ay isang rescheduled episode matapos tayong makaranas ng technical problem noong nakalipas na linggo, Mayo 4. Ngayong gabi ay isang napakahalagang usapin na pangkalusugan ang ating tatalakayin. Ang papel ng insulin sa metabolic health. At ganito mga ka-low carb, alam ba ninyo na ang insulin ay hindi lamang isang simpleng hormone. Ito ay tinatawag na fat storage hormone. At ito ay may direktang epekto sa ating timbang, sa ating blood pressure, sa blood sugar, sa kalusugan ng atay, at syempre sa iba pang mga aspeto ng ating metabolic function. Kapag tayo ay patuloy na kumakain ng labis na asukal at carbohydrates, napipilitan ng ating katawan na maglabas ng mas maraming insulin. So, sa paglipas ng mahabang panahon, isang dekada halimbawa o higit pa, ito ay maaaring humantong sa tinatawag na insulin resistance. Ito ay isang kondisyon na ugat ng maraming sakit tulad ng type 2 diabetes, obesity or overweight, alta-presyon, na karaniwan sa atin, lalo na sa mga senior, katunayan ng hypertension na hindi na lamang dumadapos sa mga senior. Kahit 20s to 30s ay meron ng hypertension. Ganon din ito ay maaaring mga sakit na matatagpuan tulad ng insulin resistance sa matatagpuan din sa mga fatty liver at ganon din sa mga PCOS. At kung ganon, ito ay karaniwang nakabatay o nakadepende ang lahat ng mga pasyenteng may sakit na ganito sa tinatawag na maintenance, yung tinatawag na chemical and synthetic drug. At maintenance, ito ay karaniwang automatic na piniprescribe ng kanilang doktor at ito ay iniinom natin ng habang buhay. Yun ang kanilang payo. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang kabaliktaran nito. At sinasabi ng mainstream healthcare system na wala ng lunas ang mga ito, progressive at humahantong at lumalala. Ngayong gabi, tatalakayin natin na mayroong pag-asa. Dahil ngayong gabi nga, ay makakasama natin ang isa sa mga nangunguna sa larangan ng low-carb nutrition at metabolic healing, si Dr. Rico Santos. Ipapaliwanag niya kung paano natin maibabalik ang ating kalusugan sa pamamagitan ng wastong kaalaman, health empowerment. Ano ang tamang pagbabago sa pagkain, At siyempre, ano yung mga natural na paraan ng paggaling na gagamitin natin. Halimbawa, tulad ng practice ng low carb at intermittent fasting. Kaya kung ikaw na sumusubaybay ngayon ay mayroong diabetes o pre-diabetes,
may high blood pressure or fatty liver, nais umiwas sa lifetime maintenance medication, o isa kang health professional siguro na nais maunawaan ang koneksyon ng insulin sa metabolic syndrome, ang episode na ito ay para sa iyo. Kaya bago po tayo magsimula, i-share na ang ating live stream na ito, itag ang inyong mga mahal sa buhay at kaibigan, lalo na yung may mga karamdaman o naghahanap ng natural na paraan upang gumaling. Halina at sabay-sabay tayong matuto ngayong gabi at simulan na natin ang episode na ito ngayong gabi. No? Ang sabihin nating lecture type ni Dr. Santos o Rico Santos hinggil sa papel ng insulin sa metabolic health. So nasa ating studio na si Dr. Rico, tatawagin na natin dito sa ating live stream. Okay, magandang gabi Doc Rico. At tayo ngayon ay live dito sa Kwentong Low Carb episode 102. At ito ay nihiling natin ang iyong diskusyon o pagbibigay ng paglilinaw sa ating mga taga-subaybay hinggil sa metabolic papel ng insulin sa ating metabolic health. So bumati po ngayon, Doc Rico, sa ating taga-subaybay. Magandang gabi, Justin, at magandang gabi rin sa iyong mga taga-subaybay at mga manonood. No? Yun nga, ako'y magle-lecture ngayon. Okay, natutuwa ako ngayon tayo'y natuloy din sapagkat mga kalokar, mga taga-subaybay, ito'y ating episode ay noong dapat ay nakaraang linggo ito So nagkaroon ng technical problem. So finally, tayo ay magsisimula na ngayon. Ano? So, Doc Rico, ganito po, no? At tulad ng ating estilo na hindi na sa pamamagitan ng tanong-sagot ang ating magiging daloy at proseso, ipapahumaya ko sa iyo ang iyong free flow, kumbaga, kung ano ang nais mong daloy ng ating diskusyon or lecture para sa ating sa kaalaman o empowerment ng ating mga taga-subaybay, lalo na yung mga miyembro ng Life Without Rice movement. At in between ng iyong lecture siguro kung may mga tatanong or clarification, na yun lamang ang ating intervention. Sure. At pagkatapos po ng ating talakayan, mga kalokarb, ay ihanda na ang inyong mga katanungan at kayo ay nakabukas at tatanggapin natin ang inyong katanungan dito sa ating thread at habang kapiling natin mamaya si Doc Rico ay tutulungan tayong masagot ang inyong mga gustong malaman sa kanya. So magsimula na po tayo, Doc Rico. Go ahead please. So, bago ko dito sa StreamYard, paano mag-share ng screen dito? Sisimulan ko lang? Oo, doon sa present. Sa ilalim may present. Sa ilalim. Present, tapos siguro slide or image file. PDF. Slides and PDF. So, nandito na yung slides. Makikita na ba nila yan? Makikita ba niya yung title screen? Yan. I-add ko. Yan. Ayan. So, yung blue screen, nakikita nila. Yan, yung title screen, nakikita ba? Teka. Understanding Syndrome X. Teka. Parang hindi ko i-add. Yan, yung blue screen. Yan. Yan. Sige. Okay. Okay. Sige daw. So ang topic ko, ito ang favorite na topic ko. Marami na akong bigayan ng talk na ito, no? Understanding Syndrome X. Kasi nung araw, nung simulang madiscover yung insulin resistance o metabolic syndrome, Syndrome X ang tawag niya kasi hindi pa nila alam ang ipapangalan nila. No? So, ang topic na to is about insulin and the metabolic syndrome. Why we got
why people get sick and fat, no? So, gaya ng sinabi ko nung unang unang pag-uusap, ang ginagawa ko ay magturo sa mga pasyente on how to reduce their medication to a minimum or to none at all, no? Isa akong family physician sa Marikina, nagpa-practice, kung saan nandun din si Justin, no? Ako ay talagang perpetual learner, advocate ako ng wellness, optimal health. Pero tulad ni Justin, ako ay bias sa real food, low carb nutrition, at saka yung tinatawag na time-restricted eating or intermittent fasting. At katulad niya, ako rin ay isang messenger of hope sa mga may sakit ng metabolic syndrome. Kasama na dyan ang mga may diabetes at may kidney disease, no? So, ito, may pag-asa, no? Kung kayo man ay na-diagnose na mayroong type 2 diabetes or metabolic syndrome, at sinabi sa inyo, hindi nyo ito kayang i-reverse, no? Hindi kayo nabigyan ng proper advice. Kasi ito ay isang disease caused by food and it can only be healed by proper food. Ganun po kasimple. Ang mahirap lang na parte, responsibility po ng pasyente ito, no? Kami po ay nagtuturo lamang, pero siyempre, the full responsibility is on the patient himself, no? Kailangang sumunod, no? So, yan. It is a reversible, naturally reversible dietary disease. Type 2 diabetes and metabolic syndrome. Para pakita ko sa inyo, itong pasyente ko, 11 years na type 2 diabetes, 9 years naka-insulin and other meds, no? Sa high blood, sa blood sugar, at naka-insulin. Very, very committed and motivated to change her lifestyle. Ngayon, ayan na siya, July. Actually, nakikita kami nitong pasyente ko nito tuwing linggo kasi isa lang ang simbahan namin dito sa Marikina. So ngayon, ganun pa rin ang katawan niya nung picture niya nung July 2024, no? Well maintained, no? Wala siyang mga gamot. Sa ngayon, ang mga gamot niya wastong pagkain at saka nag-e-ehersisyo na rin siya, no? Kaya kung sino mo sa inyo may mga sakit na katulad niya, high blood, diabetes, no? May pag-asa po. So, ano nga ba ang insulin? Ito po yung structure ng insulin, no? Yung red part, ang structure ng insulin. Pero mayroong tinatawag na pro-insulin. Ito po yung inactive form ng insulin, no? Bago po yan maging active, kailangan tanggalin yung kulay green na yan, yung cortin C. Tinatanggal yan by an enzymatic reaction. And then, marirelease yan as insulin from the pancreas. Yung lapay natin dito sa bandang kaliwa, no? Halos nasa ilalim ng ating stomach. So ito po yung C-peptide at insulin na may measure po yan sa dugo, no? So malalaman natin kung nagpo-produce ng enough insulin ang ating katawan pag sinukat yung insulin or yung C-peptide, no? Ang karaniwan po, yung C-peptide, sinusukat yan sa mga type 1 diabetes. Kasi para malaman kung talagang deficient ang isang tao ng insulin. Kasamaang palad nga lang, sa mga type 2 diabetics, hindi po yan sinusukat, no? So, ito po, ano ba ang function ng insulin? Ang pagkakaalam natin, ang function lang ng insulin ay pababay ng blood sugar, no? Yung pagkakaalam ng karamihan ng mga pasyente at karamihan ng tao. Pero actually, ang insulin, tinutulungang makapasok yung mga nutrients na glucose, amino acids, fatty acids sa mga cells natin, no? Sa liver, no? Sa skeletal muscle, sa mga fatty tissue, tinutulungan siya, no? At saka yung pong insulin,
ini-inhibit niya po yung tinatawag na fat burning. Ang gusto ng insulin parating mag-imbak, mag-store, no? Kung ano yung excess na hindi mo nagamit as energy, it will be stored either as glycogen or as fat, no? Yung glycogen, very limited po ang capacity natin na to store it. Kasi liver, may glycogen sa liver, at merong glycogen din sa muscle, pero very limited. Pero our body has an unlimited capacity to store fat, no? Glucose as fat. Kaya nga po, pwedeng lumaki ng sobra-sobra eh. Pwede ka maging 700 pounds, no? Pagka-store ka ng fat, no? Galing sa mga carbohydrates, no? Ang insulin po, isa siyang hormone, signaling molecule. So, yung insulin, nagsisignal siya sa mga cells, whether to store fat or to burn fat. Pag mababa ang insulin, nagbaburn tayo ng fat, no? Bakit niya kailangan pababain yung glucose? Kasi po ang glucose sa katawan natin, 5 milligrams lang po yan. Isang kutsarita in 3 to 5 liters of total blood volume. Biro mo ang katawan natin, 3 to 5 liters of blood. Pero ang dapat na blood sugar level ay ano lang, no? Nagko-contain lang siya ng mga 5 milligrams or equivalent to 70 to 100 milligrams per deciliter concentration sa dugo. So, isang kutsarita lang po ang kayang dapat na nasa dugo natin. Pag sumosobra po doon, nagiging toxic na po yun sa katawan natin. Kaya po ang insulin, kinokontrol na yan very strictly na nasa 5 grams lang in total. Kanya lang, later on in life, hindi niya na kayang pababain yan sa normal, no? Pero matagal po yun, dekada, no? Isang dekada, 2 dekada, 3 dekada. Iba-iba po ang tao, no? Yan. Gaya ng sinabi ko, na-store niya yung glucose as glycogen at yung mga sa muscle and liver at taba naman sa mga adipose tissue, no? At ini-inhibit niya ang glucose production at fat breakdown. Pero kailangan po yan sa paggawa ng mga protina eh. Protina sa muscle at protina rin sa mga enzymes na kailangan ng ating katawan. So nire-regulate niya, ang primary function niya is to regulate the energy blood supply ng ating katawan, no? So, yan, para siyang switch, no? Metabolic switch. We can either use glucose or fats or ketones as energy, no? Yan lang, karamihan sa atin, parating glucose ang source ng energy. Hindi natin nagagamit yung fats, fatty acids, or ketones as a source of fuel. Kasi nga, yung insulin, ini-inhibit niya yung tinatawag na fat-burning hormones. Puro fat storage. No? Parang ganito po yan eh. Parang may 2 compartment ang ating katawan ng energy storage. Yung una, yung para siyang refrigerator, no? Yung doon na i-store yung glycogen, no? Yung liver glycogen at saka yung muscle glycogen, no? Very limited ang capacity niyan to store, no? Pero meron din isa pang paraan ng pag-store yung mga body fat, no? Sa ibang parte ng ating katawan, kasama na diyan sa paligid ng atay at mga ibang organs, no? So, pag mataas ang insulin natin, hindi natin ma-access ito. Yan, yung pinaka-freezer. Bago mo ma-access yung taba dyan, o kumbaga freezer yan, kailangan ito mo muna. Ito-to. Matagal yun. Di ba? Bago mag-to, ang galing sa isang freezer. Hindi mo kagad magagamit. No? Unlike kung sa rep lang galing, mabilis. Matunaw yung na-freeze mo, no? Ganon. Hindi mo siya kayang gamitin kaagad. Yun ang ginagawa ng insulin. It prevents our body from accessing yung body fat.
Kaya po ang isang tao na parating kumakain ng sugar and carbs, madaling magutom. Madali. Kasi hindi niya magamit ito eh. Ito, hindi niya magamit kaagad kasi mataas ang insulin niya. It is preventing his body from using the body fat stores. Kaya ito parati ang nauubos, yung laman ng rep, yung laman ng muscle and liver na glycogen. So pag naubos na yan, gutom na naman siya. Kaya hindi nyo ba napapansin yung isang mahilig sa carbs, mga 2 oras, 1, 2 oras lang, gutom na. Parating gutom, gustong mag-snack parati. No? So pag napababa natin yung insulin, no, by either a ketogenic, low-carb diet, and intermittent fasting, no, bababa yung insulin. So ngayon, pag mababa yung insulin, ma-access na po natin itong fat stores. No? Kaya magandang solusyon po ang low-carb at intermittent fasting sa programa ng pag-reverse ng metabolic syndrome at type 2 diabetes. Ito pong image na to nakuha ko sa libro ni Dr. Jason Fung sa kanyang The Obesity Code at saka yung Diabetes Code, no? At saka sa kanyang mga blog sa The Fasting Method. So, yan po ang dulot na sakit ng mataas ang insulin, no? Metabolic syndrome or yung tinatawag na insulin resistance syndrome. Obesity, heart disease, yung mga lipid problems, pagtaas ng triglycerides, high blood, type 2 diabetes, even dementia, tinatawag na po yung type 3 diabetes. Cancer, no? Pag mataas ang insulin mo, mas madali ka rin magka-cancer kasi po ang insulin, it promotes growth, no? Lalo na yung abnormal growth, no? Tsaka yung mga kakaproblema rin sa polycystic ovarian syndrome, no? Kaya nga yung isa kong pasyente, nung ginawa niya to, natuwa siya kasi nagkaroon siya ng isang baby. Nagka-baby siya. Nurse yun eh. Kasama ko sa company. No? At saka ito rin po ang nagko-contribute sa tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. So, bakit importante yan? Lalo na nung panahon ng pandemic, no? Kasi yung mga sakit niya, yun yung mga tinatawag na comorbidities na nag-i-increase ng risk for infection. Kasama na po doon yung COVID. No? Kaya yung may mga comorbidities, mas madali silang nagkaroon ng sakit na COVID. At yung iba pa nga ay sa sinamang palad ay sa makabilang buhay. No? Kaya very important pong ma-reverse natin yan. Kasi pag na-reverse natin yan, lumalakas po ang ating immune system kasi nababawasan ng total body inflammation ng ating katawan, no? So, ayun. Ayan, nagkagulo-gulo ang slide ko kasi hindi ko kabisado to. So, ano nga ba ang metabolic syndrome or insulin resistance? Isa siya talagang cluster of diseases, no? At ito po ay physiologic adaptation ng ating katawan sa ating mga kinakain. No? At very common disease siya sa buong mundo. Actually sa US, 88% ng US population ay may metabolic syndrome. No? Insulin resistance. 12% lang ang normal sa Amerika. No? Tayo ay hindi far behind. No? It is the most misunderstood even by doctors like me. No? Bakit ko nasabi yun? Kasi na-attend ko mga online lecture. Ang nagtuturo, endocrinologist, pero napakataba. Tinuturo ang metabolic syndrome, no? Pero napakalaki niya. No? So, hindi nagwo-walk the talk karamihan ng mga doktor. No? Kaya siya ay poorly diagnosed. So, pagka poorly diagnosed, nami-mismanage. Pero the most easily reversed if you know what you're doing, if you know the information na tulad ng mga sinasabi natin ngayon, no? Madali po siyang ma-reverse. No? Napakadali. Kailangan lang sumunod sa mga dapat kainin at hindi kainin. So, yan yung mga
ginagawa niya, fatty liver, chronic inflammation, mataas ang blood pressure, blood sugar, bababa yung tinatawag na good cholesterol, tumataas naman yung tinatawag na LDL cholesterol, no? Sa totoo lang, walang good or bad cholesterol, no? Pero mahabang talakil yun. So, tumataas itong dapat binabantayan yung triglycerides, no? So, syempre, dahil mataas ang insulin mo, tataba ka at humihina yung immune system. At humihina rin yung capacity of our body to repair itself pag merong insulin resistance. Kaya importante yan na ma-reverse para makatulong, maka-prevent ng mga infeksyon, no? Yan. Yung mga diseases cause, no? Type 2 diabetes, nagsisimula muna ng pre-diabetes, no? Ayan, mga komplikasyon, blindness, kidney failure, amputation, and even death, no? Dementia, increased death from infection, at karamihan ng mga degenerative diseases. At yan po ang isa sa mga pinaka-umuubos ng ating healthcare or natawag kong sick care cost, no? Ito po galing sa libro ni Dr. Jason Fung, no? Kung paano nagsisimula yung hyperinsulinemia or insulin resistance kasi tumataas po yung insulin, no? Dahil po yung fructose, galing po yan sa sugar, no? Sa mga high fructose corn syrup, soft drinks, juices, no? Mga matatamis, nagko-contribute po yan sa insulin resistance kasi kasama na po dyan yung mga fattening carbohydrates, yung mga starches, no? Kahit po yung high protein tulad ng mga meal replacement, no? Lalo na yung mga yan. Kasi pure protein po yan, no? At saka yung stress din po nakakapagpataas ng insulin. So lahat po yan nagpo-contribute to high levels of insulin leading to insulin resistance na magkakos ng metabolic syndrome, and then eventually po yung mga lifestyle diseases of civilization. Lahat po yan kayang ma-reverse, no? Lalo na kung maaga pa. Yeah, ito po yung kung paano dinadiagnose ng mga katulad kong doktor yung metabolic syndrome. Ito po yung measure of metabolic health. Yung waistline, blood sugar, blood pressure, yung good cholesterol, at saka yung triglycerides, no? Pero lahat po yan is a function of insulin, no? Hindi lalaki ang bewang mo kung hindi ka dahil sa insulin. Kasi yan pong insulin ang nag-signal sa ating katawan to store fat. Yung blood sugar naman, kinokontrol yan ng insulin, no? Pag sobrang taas ng blood sugar, magsisecrete ng more insulin. Ganon din po ang blood pressure, no? Pag po mataas po ang insulin natin, ang tendency ng ating kidney is to retain more salt and water. Pagka nagre-retain ka ng more salt and water, tataas ang presyon mo. At isa pang effect ng insulin, ano siya? Vasoconstrictor, no? Iniipit niya yung ugat. So, pag naipit ang ugat, mas lalo tumataas ang BP. At yan din po ang insulin po, nagpo-promote yan ng fat synthesis. So, anumang glucose na galing sa kinain natin at carbohydrates, kino-convert niya yan to triglycerides and cholesterol. Kaya lahat po yan, epekto po ng insulin, no? Pero ang tanong, bakit hindi sinusukat ng mga health professional sa blood test yung insulin? Yun din nga po ang pinagtataka ko. Bakit hindi sinusukat? Ang tawag nila, insulin resistance or metabolic syndrome. Pero bakit hindi tinetest ang fasting insulin? No? Sa isang pasyente na meron ng insulin injection, it's not hindi mo masusukat ang tamang insulin production kasi may galing ng injection. Ang itetest mo doon yung C-peptide na sinabi ko kanina, no? Ay, tayo gumalang.
Loko, ayaw gumalaw na slide. Yan, lumipat na. Yan, 19, 20, 21. Nadi-delay yata. Ito po ang current test ng diabetes. No? Kung paano nadadiagnose yung diabetes. No? Pag more than 126 and above, diabetic ka na. No? Pre-diabetes is 100 to 125. Ang normal is 70 to 99. Ganun din po sa AOGTT at saka HbA1c. Ito po yung mga levels. No? Pero meron pong better test na dapat nating pagtuunan ng pansin. Yung tinatawag na HOMA-IR, yung test for insulin, no? Yung tinatawag na Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance, no? Yung fasting insulin kasi, ang maganda na pag less than 10 yan, no? Pero ang pinaka-optimal or ideal, between 2 to 6 milli-international units per liter, no? Tapos nako-compute yung fasting, yung HOMA-IR by multiplying the fasting insulin as fasting blood sugar, tapos di-divide ng constant, 22.5. No? Ang normal is 0.5 to 1.4. No? Pag lumagpas ka na sa 1.9, no? Meron ka ng tinatawag na early insulin resistance. Pag mas 2.9 and above, ano na yan, significant insulin resistance, no? Pagka nag-i-insulin ka na, may sinasaksak ka ng insulin, ito ang sinusukat, yung C-peptide. Kasi hindi na kasi nga meron ka ng insulin na injection, hindi na tama ang magiging resulta ng fasting insulin mo. So ito ang sinusukat, yung C-peptide, no? Between 0.5 to 2 ang normal. Pag sobra ka dyan, ibig sabihin yan, nagpo-produce ka ng sobra-sobrang insulin. No? Ang mga type 2 at type 1 diabetic, ito rin ang sinusukat. No? Pag mababa sa 0.5, talaga hindi na nagpo-produce ng insulin ng katawan. Ang mga type 1 diabetic lang, dapat ang binibigyan ng insulin. Kasi wala silang insulin na pinoproduce sa liver, sa pancreas, no? So, kailangan nila ng insulin injection. Pero ang isang type 2 diabetic or somebody with metabolic syndrome who is actually producing so much, he doesn't need insulin. It actually makes the disease worse, no? Ito po yung pag-compute pagka in milligrams yung fasting blood sugar nyo. Ang pag-divide naman, 405. No? So, ito lang example. No? Halimbawa, ito ka. Itong nasa baba. Normal. Normal lahat. No? Yung A1C mo, 5.3. Yung blood sugar mo, 90 normal. Yung insulin levels mo, 3. Pero hindi sinusukat. Sa pagkakataon na to, sinukat natin sa isang pasyente. Halimbawa. So, nakikita na normal siya lahat. No? Pero after 5-10 years, nakikita nyo, no? Kung blood sugar lang, at saka yung A1C ang sinusukat, hindi sinusukat yung fasting insulin. Hindi, akala ng pasyente, normal pa rin siya. Di ba? Pero kung sinukat at that time yung fasting insulin at kinompute yung HOMA-IR, ay tumaas na pala, nasa 2.0 na, no? Early insulin resistance. Ngayon, dumaan pang ang 5 taon o 10 taon, no? Normal pa rin yung A1C, normal pa rin yung blood sugar, hindi sinusukat yung fasting insulin. Pag kinompute mo ngayon, 4.0. Kaya pagka sinusukat mo itong fasting insulin at kinukompute yung HOMA-IR, nadedetect mo na meron na pala talaga siyang insulin resistance. No? You can detect early insulin resistance pagka ginagawa mo yung fasting insulin. So mas madali mo matuturuan ng pasyente ng mga preventable lifestyle modification. No?
kesa yung mas huli na, may diabetic na siya, tsaka mo palang tuturuan. Nagkakos na ng damage yun. At pag ito naman, yung ayan, abnormal na siya after 20 years pa. Na-delay ang treatment mo. No? Kaya magandang tinetest yan. Kanya nga lang po medyo may kamahalan yan, yung fasting insulin. Nung nagsimula ako nagtetest niyan, before pandemic, nasa 2,500 to 3,000 yan. No? Isang test lang. Pero ngayon bumaba na, nasa 1,500 na lang. Kasi siguro dumadami na nagpapatest. Bumababa, may demand na. No? At saka lalo na kung senior kayo, mas mababa. Mayroon kayong 20% discount. So, ito ang pagkakaiba ng type 1 at type 2 diabetes. Bukod sa mas gwapo si Gary, kesa kay Mr. Let's Do It, si Juan Flavier, dati natin DOH secretary noon, no? Si Dr. Juan Flavier po namatay sa komplikasyon ng diabetes, no? Si Gary Valenciano hanggang ngayon buhay pa, no? Type 1 po siya, no? So kailangan niya ng insulin. Kung walang insulin, matagal nang nawala si Gary, no? Buti na lang may insulin, no? So ang pagkakaiba nila talaga, ang type 1, kulang sa insulin. Kaya kailangan magsaksak ng insulin. Ang type 2, sobrang mag-produce ng insulin dahil sa excess carbohydrate intake. Kaya hindi po kailangan yung injection na insulin. Dito kailangan. Pero ang common factor nila, pareho silang mataas blood sugar, parehong at risk for serious complication, at parehong low carb ang makakatulong sa kanilang dalawa. No? Dito nga lang sa type 1, medyo ingat sa fasting yan. Medyo delikado. No? Pero sa type 2, pwedeng mag-intermittent fasting yan, kahit more than 12 hours. No? So, malaking tulong po dyan ang ketogenic diets on both type 1 and type 2. So, bakit nga ba nagkakaroon tayo ng insulin resistance? Ang primary cause nga po niyan yung hyperinsulinemia or tumataas yung insulin. No? Stress at chronic inflammation na dahil sa mga secondary causes, yung uric acid at saka yung linoleic acid. No? Ano nga ba yung linoleic acid? Yan po yung mga omega-6. Yung mga vegetable seed oils, yung mga canola na sinasabi nila na good for heart health, di po totoo yun. Yung mga soybean oil, corn oil, mga highly processed, no, vegetable seed oil na dumaan sa mahabang proseso para lang maging fit for human consumption, no. Ang pinakamagandang source ng mga oil natin, yung fats, animal fats, lard, ghee, at saka yung coconut oil at yung olive oil. Pero yung olive oil, hindi dapat yan niluluto, no? Drizzle lang or stir fry, no? Yung uric acid naman, ang buong pagkaakala natin, dahil sa mga pagkain ng mga mabubutong mga legumes. Ako, hindi po totoo yun. At sa pagkain ng mga laman loob. Hindi po. Ang uric acid po, dahil din po yan sa sugar. No? Yung fructose part ng sugar ang nagpapataas niyang uric acid. No? Pagkakain po tayo ng mga mataas ng sugar, kasama na po doon yung mga kanin. Kasi po yung glucose po, pag sobra sa katawan yan, nako-convert din yan to fructose sa ating katawan. No? Kaya kahit hindi ka, sabi mong wala naman ako iniinom na high fructose corn syrup, kung malakas ka naman sa kanin, nako-convert din po yan sa fructose ng ating katawan. Tapos tataas uric acid. Yan po nagpapataas ng uric acid, nagkokos ng inflammation, no? Nagkokos ng mga arthritic pain, no? Pero ang primary source talaga, cause ng insulin resistance, yung hyperinsulinemia dahil sa sobrang sugar and carbs, no? Bakit nga ba nagkaganon, no? Bakit naging global problem? Kasi karamihan po ng pagkain natin puro processed carbs, no? Globally.
Ang consumption natin, puro may tatak, merong label, merong mga barcode, merong QR code, no? Puro dipunit, dipakete. No? Kailangan bumalik po tayo sa dating pagkain, no? Real food, nutrition, no? Yung niluluto natin na gawa sa bahay, no? Kung hindi man kayo nagluto, yung kapitbahay nyo, doon kayo bumili. Kung meron silang nagtitinda sila, doon kayo bumili. Sa mga fast food, no? Mga fast food notorious na high sugar, tapos meron pa yung mga vegetable seed oil, masamang kombinasyon. Ito pong violet line, ito pong green line, itong blue, itong problema pagka hindi PowerPoint ang lumabas. Hindi siya nag-step by step. Itong blue line, ito po yung pag kumakain tayo ng fat, no? Halos hindi tumataas yung insulin. No? Pagka may protina na may kasamang taba, hindi rin halos tumataas ang insulin. Ito po sa normal person, ito. Yan pong violet line, yan po yung biphasic na normal response ng isang insulin-sensitive person sa sugar and carbs. No? Pero yung someone who is already insulin resistant, ganito po ang response ng katawan natin, no? Sa insulin. No? Ang taas. Ang tagal bumaba. 3 oras na, hindi pa bumababa ang insulin. No? So, persistently elevated na yung insulin. So, ito naman, pag madalas kang kumain, itong medyo lighter color, ito yung insulin sensitive pa eh. Bumababa pa yung insulin niya. Pag nag-lunch, pag nag-dinner, tumataas lang pag kumain ng breakfast, lunch, snack, and dinner. No? Yung somebody who is insulin resistant, no? Hindi na siya bumababa, parati siyang elevated persistently. No? So ang insulin levels niya maaaring 5 to 7 times than the normal already. So hindi po maganda yun. Ang hormone po, hindi mo maganda na sobra-sobra. Hindi rin maganda na kulang. Sakit po ang dulot ng kulang. Pag kulang ang insulin mo, type 1. Pag sobra naman, type 2 or metabolic syndrome. Ganon din po sa ibang sakit dahil sa hormone. Tingnan nyo yung thyroid. Pag kulang ang thyroid, di ba? Merong hypothyroidism. Pag sobra naman sa thyroid, nagkakaroon ng hyperthyroidism. Ganon din po sa pag sobra sa cortisol. Hormone din, no? Pag kulang, sakit. Pag sobra, sakit. Ganon din po sa insulin, no? Pag kulang, type 1 diabetes. Pag sobra, type 2 or yung tinatawag na metabolic syndrome. Kasama na po yung lahat ng lifestyle diseases. No? Yan po ang course natin. Processed food. Kasama ang mga sugar. No? Trans fat. Alam ba, saan nakukuha yung trans fat? Naku, karamihan ng mga senior kong kakilala. Marati ko sinasabi, itapon nyo na yung mga biscuit nyo, mga crackers nyo. Ano yan? Carbs yan. Huwag yan ang gamitin yung pamatid gutom. Mag-itlog, baon na lang kayo ng itlog. Ito po yung omega-6 na highly inflammatory. Yung vegetable seed oils. Ito po nakukuha po yan sa mga meal replacement, sa mga whey protein, no? Mga ginagamit ng mga nagba-bodybuilder, no? Siyempre, alcohol, starches, no? Kahit anong kulay pa yung mga grains na yan, yung mga mahilig mag-oatmeal. Naku, umaga pa lang, oatmeal lang, agahan, no? Yung mga Kellogg's na breakfast cereal. Hindi maganda. Tapos kulang po ang fiber natin, kulang yung mga omega-3. Kasi nga po, karamihan ng isda natin ngayon, farm fish na po, no? Kulang na po sa nutrition ng nakakain nila. No?
So pag kulang nutrition, kulang din ng mga micronutrients ng mga kinakain natin. Lalo na kung matagal yung naka-imbak. Yan po ang curse natin. Processed foods, no? Lalo na po yung mga ultra-processed foods. No? May mga pagkakataon naman na pwede yung mga minimally processed food, no? Tulad ng gata. So, siyempre, mahirap maggata araw-araw. Pwede ka bumili ng mga naka-tetra pack. Pipiliin mo lang yung mga manufacturer na trusted mo, no? Magiging ano tayo, mabusisi sa pag-grocery, pag-shopping, no? Oh, kaya nga po, tawag ko dyan weapons of mass destruction. Ito si Dr. Tim Knox, no? Professor siya sa University of South Africa, Professor Emeritus kasi retired na po siya, no? Dati siyang marathon runner po yan 70 marathons to his name. Advocate po siya dati ng high carb kasi athlete But despite following his diet, kasi may libro siya noon no? Nagka-diabetes din. Tapos yung tatay niya namatay sa komplikasyon ng type 2 diabetes. So, pero nung mabasa niya yung research, no? Lalo na yung libro niya, no, yung Atkins Diet Revolution, nagkaroon ng major turnaround siya. So, nag-research na siya ng gusto about low carb and intermittent fasting. Ngayon, very, very loud advocate na po siya ng low carb, ketogenic diet, and intermittent fasting. So, isa ito sa mga nire-respeto ko kasi inamin niya, nagkamali siya ng tinuro nung araw. So, yan po talaga ang consequence ng mga high carb diet. No? Every part of the body, every organ is affected. Brain, heart, GI tract, yung endocrine system natin, muscle, etc. Yan. Pumangit tuloy yung slide ko. Ayan po ang metabolic health continuum. Pagka puro processed food, ito. Andito karamihan ng tao dito. So tinatawag na comfort zone, false wellness. Wala kasing nararamdaman Walang symptoms. Kaya akala nila healthy sila. So kumakain pa rin sila nito. Mga processed food, kumakain pa rin sa McDo, sa Jollibee, at kasama pa ang kanilang mga apo. Binibigay nilang treat ang mga fast food sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak, not knowing that they are contributing to the eventual sickness of their children or apo, no? Yan. Pagka ganyan po, insulin resistant na pupuntahan niyo. Sigurado yung kailangan po baguhin natin. No? Back to real food nutrition. Kasama ang animal sources and plant sources para mapababa natin yung insulin. Yan. Kayo, the choice is yours. Mga manonood. No? Ito, napanood ko siya, si Dr. Sarah Halberg noong 2017. No? It really made a major turnaround. No? Na talaga to reverse diabetes and obesity, you have to ignore the guidelines. Kailangan maging rebelde ka sa mga guidelines. Kasi sa totoo lang, ang guidelines, guide nga yan Kailangan pa rin patient-centered, no? Hindi yung dekahon, ito kang ang dekahon, i-apply mo sa pasyente ng to the letter, no? Hindi, kailangan patient-centered, no? So, kaya pong ma-reverse, no? Eat carbs under tolerance, meaning low carb or ketogenic, no? Pagka sumobra ka, talaga doon ang punta mo. Insulin resistance and type 2 diabetes, no? Kasi
Kaya kailangan mag-ingat po tayo kahit wala pa tayong mga karamdaman. No? Hindi nyo alam, ha? Kahit hindi mataas ang blood sugar nyo, hindi nyo naalalaman, yung insulin nyo mataas na pala. Kasi yung insulin nagkukos ng damage yan sa eyes, sa nerves, sa kidney, sa artery, sa brain. Ha? Overexposure sa insulin. So kahit normal ang mga blood test nyo, normal ang blood pressure nyo, eh, hindi naman nakikita ito sa mga blood test ng fasting insulin. So, hindi kayo aware na nagkukos na pala ng damage. Matagal pa bago magkaroon ng beta cell dysfunction. 10, 20 years, 30 years. No? Iba-iba ang tao. Pero dyan napakataba na. Normal pa BP, normal pa blood sugar. No? Yan po ang talagang cause ng atherosclerosis, insulin resistance. Mismo sa American Diabetes, yung Diabetes Care Journal, nandun na po yan, matagal na. 2009 pa, no? Na dapat pansinin natin yung insulin. Nandun na yan sa journal nila. It's likely the most single important cause of coronary artery disease. Parating na-ignore itong insulin. Ito nagkukos siya ng increased adhesion. No? Lahat lang po yan, nagkukos ng thickening. Thickening ng arteries. Kaya po, nakikita yung cholesterol doon sa mga ugat. Kasama po yan sa repair. Hindi po yan ang dahilan nung inflammation sa arteries. Yung insulin po ang dahilan. No? Ang cholesterol po, kasama si repair. Kumbaga, para siyang bumbero. Nandun, pumapatay ng sunog. Hindi po siya ang cause ng sunog. Yung insulin, sobrang insulin. So, parating na-ignore yan. Hindi yan napapansin kasi hindi tinetest. Parating ito ang treatment paradigm. Control the blood sugar, control the blood pressure, control the cholesterol, control the uric acid, no? Pero lahat yan, kayang makontrol pag tinanggal mo yung sugar at carbs. Yun lang i-address mo. Kasi lahat ng mga gamot for symptomatic relief, no? Temporary ang effect. Makita nyo, ganyan po kasinsin ang ugat ng isang tao. No? 100,000 kilometers and 80% yan ay capillaries. No? Yung AGE, yung tinatawag na Advanced Glycation End Products. Ha? Pag mataas ang sugar nyo, madali pong kumapit ang glucose and fructose sa mga lining ng arteries. So, lalo magko-contribute yan sa inflammation. Nadi-denature niya yung mga protina. No? So, madaling kumapit. Kaya matatawag po natin na insulin resistant at diabetes ay isang arterial clogging disease. Kasi po lahat ng organ natin merong blood supply yan eh. Ultimo ang mga nerves. Meron niyang blood supply. When you compromise the blood supply, you compromise the organ. Diba? Kaya hindi po blood sugar hormone lang ang insulin. Kaya nung sinabi ko nung una nating mga slide, no? So, dadaanan na lang natin yan, ha? Yan, nagkukos yan ng hypertension and gout, no? Dahil doon sa uric acid, no? Benign prostatic hypertension. Pagka matutulungan mong ma-reverse yung paglaki ng prostate, pag ginawa mo yung low carb at ketogenic diet. Kasi binawasan mo yung stimulus ng insulin. Kasi yung insulin is stimulus of growth, paglaki. No? So, kaya rin lumalaki ang prostate dahil sa sobrang insulin. Yan din po ang cause ng erectile dysfunction. Kasi po blood supply yan yung nandiyan sa gitna. Blood supply. Glaucoma, no? Yung tinnitus, yung may humuhugong sa tenga. Yung vertigo na hindi natin masabi, parang pagpupunta sa
sa ENT, sasabihin meron kang vertigo, Meniere's disease. Pero hindi naman nila malaman kung ano ang pinaka-root cause. No? Insulin resistance din yan. Kasi may mga pasyente ko na nung nagre-relate sila ng mga nag-i-improve, Dok, dati, meron ako niyan eh. Yung muhugong. Nawala. Meron dyan mga pasyente na nag-i-snore. Pati yun, nawala. Nag-improve ang sleeping pattern nila. Nawala yung sleep apnea. So, yan din po ang cause ng high blood. Insulin, hindi po salt. Ang salt po, importante yan sa ating katawan. Pag kulang tayo sa salt, nade-dehydrate tayo, marami tayong mararamdaman. No? Importante ang salt. No? Kaya nga, pagpasok mo pala sa ospital, anong nilalagay sa iyo? IV, salt, solution. 0.9% in 1 liter. Yan din po ang cause ng gout, yung uric acid crystals. Na? Sugar, fructose. No? Hindi po karne. Hindi po lamang loob, sugar. Yan, ako, yung pagkaputol ng paa, gangrene of the foot. So, yan po ang major driver ng chronic illness. Hiding in plain sight. Para siyang elephant in the room. The elephant is there but being ignored by most healthcare professionals. Sadly, no? Sadly. So it's more than a disease in diabetes. It's more than a disease of insulin. It's actually, it's more of a disease of insulin rather than glucose only. Ito, research to eh. Dito, sa guhit na to, na-diagnose, tumaas na yung blood sugar niya. More than 126 na. Pero hindi pinapansin yung insulin. So ginagamot siya, tuloy-tuloy pa rin ang komplikasyon. Di ba nakita niyo mga pasyente, dami ng gamot, normal ang blood sugar, pero bakit may komplikasyon? Kasi nai-ignore yung pinaka-root cause, which is insulin resistance. High levels of insulin. Ayan, this is how we treat lifestyle diseases. Dami, no? Daming gamot sa high blood, hydrochlorothiazide, diuretic, losartan, amlodipine, irbesartan, telmisartan, mga beta blockers, no? Statin naman, gamot sa cholesterol, gamot sa gout, allopurinol, febuxostat, etc. Lalo na yung gamot sa diabetes, ang dami-dami na niyan. Meron pang bago. Yung Ozempic, no? Ako, mag-ingat po kayo dyan. Yung mga dapagliflozin, gliflozin, gumagamit din po ako niya mga gamot na yan. Pero ito mismo, yung statin, hindi ko na ginagamit yan. Initially, pag bago ang pasyente ko, hindi ko kagad pinatitigil yung mga gamot sa high blood, gamot sa diabetes. Maaaring palitan ko lang yung ibang gamot sa diabetes. No? Kasi yung ibang gamot sa diabetes, nag-i-increase ng insulin. Hindi ko gusto yung mga gamot na yun. Ang gusto kong gamot sa diabetes, yung neutral sa insulin o kaya yung pinabababa yung insulin. So, sa umpisa yan, okay lang, sige tuloy mo. Pero as you improve, we gradually lower it. Hanggang sa kaya na ng pasyente na walang gamot. Kasi po lahat ito, symptomatic relief lang. Parang paracetamol. No? Kung meron kang UTI or upper respiratory infection, nilalagnat ka, pagka paracetamol lang ginagamit mo, nga nawawala yung lagnat, pero andun pa rin yung sakit. No? Kailangan antibiotic ang gamitin mo para gumaling. Dito, mga symptomatic treatment, lifetime mo lang iniinom, hindi ka pa gumagaling. Kailangan i-address mo yung root cause. Insulin resistance, itong mga question mark na yan. No?
Kaya question mark yan kasi sa mga healthcare professional. Question mark yan sa kanila. So, hindi rin nila alam yung root cause treatment, which is low carb and intermittent fasting. No? Pero unti-unti, meron na tayo nagiging mga kakampi ng mga neurologists, diabetologists. Unti-unti, dumarami na rin po ang ating mga low-carb health professional. Kanya lang, hindi pa nila pinapractice sa kanilang pasyente. Sa mga sarili pa lang nila. Sinusubukan pa lang nila sa kanilang mga sarili. Hindi pa sila confident to teach to other people, to patients. No? Kasi akala nila kulang ang data. Actually, ang daming data, scientific data. Napakarami na po. So lahat po ng mga slides ko, mayroong mga footnote yan, nandun ng mga sources. No? Ito yung gamot sa diabetes, ang katuta ko. Ito ginagamit ko yan. Metformin at saka yung empagliflozin at dapagliflozin. Ginagamit ko yan. Pero yung GLP-1 analog, ako hindi ko pinakikialaman yan. Yung bago dyan po yung semaglutide, yung Ozempic na sikat ngayon kasi ang bilis magpapayat, ang bilis magpababa ng sugar. Pero kung titingnan nila yung fine print ng gamot, no, yung package insert ng gamot, ako merong black box warning yun. Ang gamot, basta may black box warning, ibig sabihin, merong serious adverse event, no, na hindi maganda. Kasama doon po ang death, no, sa adverse black box warning. Kaya po matuto po tayong maging mga diligent, no, ng mga pasyente. Hindi yung kung sinabi ng doktor blindly. Research po natin, no? Kasi may mga pwedeng alternative at pwede namang hindi permanent na iinumin niya. Sa umpisa, with guidance from somebody, you can actually do the lifestyle modification that we are teaching. Yan, ang standard of care. No cure. Ang kailangan po, a different approach. Yung ginagawa po natin dito sa kwentong low carb ni Uncle Justin sa Life Without Rice movement, no? To keep the insulin low carb and healthy fats. Siyempre, meron ding protein yan, no? Nakasama yung taba, no? Hindi nyo kailangan tanggalin yung mga taba sa pork chop. Enjoy it, no? Intermittent fasting at saka yung tinatawag na high intensity interval training at saka yung mga resistance training. Hindi naman po kailangan itong inaabot ng 1 oras yan. No? Mga 30 minutes lang yan, okay na po yan. Kasama doon ng walking. Yung daily walking, okay po yan. Pero yung mga HIIT, strength training, pwede mga 2 to 3 times a week yan. Pero uunahin nyo po yung nutrition. Huwag kayong basta-basta mag-ehersisyo at baka kayo atakihin sa puso. Ang uunahin parati, nutrition. Ang exercise is when you're already healthy, the exercise will make you healthier. Ha? Wag na wag uunahin yung exercise. Wag, please. No? Yan parati ko sinasabi sa pasyente. Baka habang kinokos kayo, atakihin kayo sa puso. Wag na wag yung unan. Ano muna? Nutrition. Ha? Ganyan lang po ang analogy. Bakit hindi na nating patayin yung gripo, no? Yung cause, no? Tapos mag-fasting tayo, di ba? Ito parati ko tinatanong sa pasyente. Bago kami magtuloy sa coaching, bago kami maggamutan, willing ka ba na i-give up yung mga things or pagkain that make you sick, that made you sick? Willing siyang sa give up at magiging committed siya, no? Yung commitment naman, pwedeng paminsan-minsan nasisirat yan eh. Basta ang commitment mo to the goal, no? Okay lang talaga, may mga obstacle na pagdadaanan. Lahat po ng bagay sa buhay natin, hindi po straightforward yan. Parating medyo naliligaw ng konti. Pero dapat parati ang goal, doon pa rin. Doon sa ultimate goal mo. Diba?
Ito po yung tinatawag na low carb or ketogenic approach to nutrition. No? Pwede pong carnivore, pwede pong vegan, pwede vegetarian. Depende po sa inyo. Pero sa amin, ni Justin, mas masarap yung may karne. At saka mas sustainable, sa totoo lang. Kasi pagka vegan, parati ka rin gutom dyan. Kaya mas maganda po yung may kahalong meat. No? Pagka meron ka ng metabolic disease, mas maganda po talagang strict ketogenic. Pero pagka wala pa naman, pwede ka pang yung low carb, no? Yung 100 to 150 grams of carb in a day. Pero dapat po yung real food nutrition, ha? Walang processed food, no? At importante po yung yung hydration, ha? With salt, no? Importante po yun kasi meron kayong mga mararamdamang tinatawag na keto flu, no? Epekto po yun kasi when you do low carb and fasting, you actually lose more salt and water. So you need to replace that. Otherwise, makakaramdam kayo ng mga yung tinatawag na electrolyte imbalance or keto flu. Ha? Ang tawag dyan sa low carb keto lingo, no? Keto flu tawag doon, yung palpitation, headache, dizziness, cramps, no? Even constipation and diarrhea, no? Yan po maaaring maramdaman. Pero lahat po yan preventable. At madali rin pong maagapan, no? Ito medyo ibang version ng keto diet, no? Nasa baba ng magulay. Yan ang po ang cure, no? Dali lang po ang cure. Tanggalin mo lang yung S doon sa gitna. Cure na. Yung curse. Real food nutrition. No? 50 grams per day. Dahil sa meron ng mga metabolic disease. Yan. Control mo yung carbohydrate. Prioritize mo yung protein. Pero, magtatanggalin yung fat. Kasama po dyan yung time-restricted eating or intermittent fasting. HIIT. At paminsan-minsan kailangan din po ng mga supplementation. Lalo na sa omega-3. No? Yung hindi makakain ng mga isda na galing sa dagat. Yan, kailangan mo ng mga omega-3, B vitamins kasi pagkaraniwan yan depleted sa mga mayroong metabolic syndrome. Ang minimum naman ginagamit ko lang naman omega-3 at saka B vitamins. Depende na kung meron siyang ibang condition ng mga sakit, no? Saka lang po kung gaganda ng mga ibang supplementation. Otherwise, halos walang supplement. Ito po yung mga yung pinagbasihan na science, no? Hindi ko na po ito i-discuss. Ako, tatagal po tayo. Ayan, yung mga sources, no? Nadaanan lang natin po yan. Science-based po ang low carb nutrition and intermittent fasting. Yeah, actually may consensus na noong 2019, no? Na talagang low carb or very low carb ang magandang paraan para ma-reverse ang diabetes. Noong 2021 naman, naglabas na sila ng consensus report na totoo, merong kayang ma-reverse. Pero tawag nila doon, remission. Kasi nga naman, totoo naman eh. Pag binalik mo sa dating gawin ang kain mo, babalik din yung sakit. Totoo yun. Kaya mas gusto nilang term, remission. No? Hindi reversal. Ito research ni Dr. Anwin sa UK, isang family physician doctor. Na pasyente niya kaya siya naging aware sa low carb dahil sa isa ng pasyente. Anong ginawa mo? Bakit ka pumayat? Bakit nag-normal ang blood sugar mo? So nagtaka siya. So ni-research niya ngayon yung low carb at fasting. So nagbago bigla isip niya. So ngayon, very staunch advocate na rin si Dr. David Anwin ng UK.
sa low carb and intermittent. Kasi ito yung data niya. 97% overall diabetic control. No? Meron siyang 51% na nagkaroon ng remission or reversal. No? Kaya maganda po yung data. Maganda. Kailangan lang sundin. Ito naman yung research sa cholesterol. No? Hindi po natin dapat i-avoid ang cholesterol. Importante po yan. Ginagawa po yan ng ating liver para sa mga hormone, para sa brain. No? 25% ito. No, cholesterol. Actually, 2/3 ng brain is fat. Meron nga recent research nakalalabas lang, no? Nagbigay sila ng statin for 6 weeks, no? Naging worse yung yung Alzheimer's. Nung tinanggal nila yung statin for 6 weeks, nag-improve yung Alzheimer's, no? Very recent research. Pati bangko, nakailam, yung Credit Suisse ng Switzerland, sinabi rin nila sa research nila na it's the carbs, no? Don't be afraid of the saturated fats and monounsaturated fats. Ang kailangan ingatan yung mga vegetable seed oils. Yan, at saka yung increased carbohydrate consumption. Yan po talaga ang culprit, no? Ito, research to ni Dr. Salim Yusuf, no? Dati po siyang presidente ng World Heart Foundation, no? Research nila po yan, group nila, no? High carb pa rin ang nag-increase ng mortality, no? Fats, lower risk of mortality, especially with regards to stroke. Biro nyo yun, no? Pinaiiwas sa atin ng taba dahil may stroke daw tayo. Walang association between total fats, types of fat, and cardiovascular events. No? Ito pa, isa pang very recent research. No? Yung quality of food ang importante. No? Ito lumabas to sa Journal of American Cardiologists yata. No? Journal of American College of Cardiology 2020. Ang pinaka-importante yung quality of food. No? Quality. Hindi po yung taba talaga ng kokos. Ayan, ito yung mga dapat natin kainin. So, what fats and oils to use, at what to ditch. Yung mga i-ditch natin yung mga manufactured, no? Yan, ito yung mga bad fat, manufactured by factories. Ito, meron din processing, pero very minimal. No? Diba, meron din processing, pero very minimal. Ito naman exercise. Alam niyo ba yung exercise at fasting, ang effects biochemically sa ating katawan is pareho. Parehong effect niya. Kaya kahit hindi ka nag-exercise, kung nagpa-fasting ka, para ka rin nag-exercise. Pero mas maganda kung pagsasabay mo. Ito ang effect niya. Increased ketone, no? Ghrelin, myokines, no? Bababa ang glucose, insulin, etc. Yung mTOR na signaling molecule din po yan, no? Mine-measure nila sa mga cancer, no? So, bumababa. Yun po ang effect ng fasting and exercise. Pareho. So, napag-usapan natin yung food. So, when you eat also matters. 3 meals a day, 2 meals, 1 meal a day. Kami dito sa bahay, 2 meals na lang. Matipid kami sa paghuhugas ng pinggan. No? Matipid sa pag-prepare ng food. Minsan nga, yung food pa, kinagabihan ang kinain mo, di halos hindi ka na nag-prepare, ano? Yan po ang benefits ng fasting. Baba ang insulin, baba blood sugar, BP, magno-normal, at malaking bagay na mapababa ang inflammation. So
So, mag-i-increase yung fat burning mo. At isang paraan para mag-increase yung tinatawag na growth hormone. Anti-aging po yan. Hindi ka tatangkad, pero gaganda ang kutis mo. So, ito ay nagpa-fasting. So, meron siya anti-aging effect. Hindi po bumabagal ang metabolic rate natin. Mas lalo pang ang bumibilis, no? At mawawala yung cravings, no? Oo nga, medyo sa iba, may mga ibang tao na tumataas yung lipids, yung cholesterol. Pero huwag niyo pong pansinin yun. Basta low carb kayo at mababa yung triglyceride, hindi niyo dapat pinapansin yan. Yung total cholesterol at saka lipid, yung LDL, no? At saka neurogenesis, ha? Ano bang ginagawa niya? Yung brain-derived neurotrophic factor. So, nag-i-increase yung brain synaptic connection at saka yung mga stem cells ng ating brain, no? Na i-stimulate to grow more neurons, no? And grow more connections. Kaya isa siyang magandang modality rin sa mga merong cognition problem, na yung Alzheimer's. Dahil na-enhance niya yung tinatawag na autophagy or apoptosis, yung sa repair mechanism natin. It's during the fast that our body repairs itself. Ito yung tinuturo kong fasting protocol. Hindi ko na masyadong dadaanan. Kasi tinuturo naman lahat yan ni Uncle Justin yun. Yan. So maganda po magkasabay yung fasted exercise. Kasi po yan ang benefits yan. Pag nag-exercise kayo na fasted. At the end of the fast, hindi the whole fasting, puro kayo exercise. Hindi po yun. Pagpatapos na po yung fasting, hindi kayo mag-exercise. Mga 30 minutes lang. Hindi na po kailangan matagalan. Kasi baka naman po mag-hypoglycemic episodes na kayo. No? So, sa mga baguhan po, talagang medyo uncomfortable dahil nga doon sa keto flu na tinatawag. Kaya nga po yung ibang biglang nag-dive in dyan, ay gumigive up kagad kasi nakakaramdam sila ng keto flu. Kailangan pag-aralan niyo po munang maigi. Lalo na kung meron na kayong mga medication kasi it can be dangerous. Pag nagdamot kayo sa high blood, nagdamot kayo sa diabetes, tapos ginawa nito, baka bigla pong bulagsak blood sugar nyo at bigla din pong bumagsak ang blood pressure. Hindi po maganda yun, no? So, at kailangan nyo po ng very strong why to do it. Para hindi kayo titigil. Kaya meron kayong goal. At siyempre, support system. Kaya meron na. Meron kayong low carb movement, no? Life without rice movement, at saka yung kwentong low carb. Merong support. Not game plan. Kailangan po isusulat niyo po yung plano niyo. No? Sulat. Parang SMART. Yung SMART acronym. No? Specific. Ano nga ba yung SMART? Measurable. Etc. No? So, pagka meron na po kayong mga ito, yan, meron kayong insulin, medication, kailangan kumonsulta po kayo sa marunong sa keto IF na isang medical provider. No? Tulad ko. Otherwise, pag wala naman kayong mga gamot, at ganito kayo mag-research, you can do it yourself. No? At maraming informasyon na po na tinuturo si Uncle Justin sa grupo niya. Short videos, very informative. Yun po. Salamat po sa inyong pakikinig. Nagkagulo-gulo ang slide ko. Ayan. Binabalik ko na po ang floor kay Uncle Justin Mapi. Ayan, okay. Alright, maraming salamat, Doc Rico. Wala, muted ka pa, muted. Muted. Ito. Maraming salamat, Doc Rico, sa iyong
sabi natin comprehensive na presentation kahit sa maikling sandali, no? Less than 1.5 hour. So, dumako na tayo agad dito sa ilang mga comments ng mga followers natin na nandito sa ating thread ngayong gabi. At siguro before na magbasahin natin itong mga nasa thread, meron ako 2 o 3 sigurong point na i-raise na topic ko. Number 1, kailangan ba ng insulin injection ang lahat ng diabetic? Nabanggit mo ito kanina pero please pakikuan na ito. Dagdag ng linaw. Kailangan ba ang insulin injection ang lahat ng diabetic? Nadidinig mo ko, no? Walang sound. Nawala na naman ang sound ko. Yan, wala na? Hindi mo pa rin ako wala pa rin? Teka. Sa audience natin, nadidinig ba ako mga followers natin? Paki-comment nyo kung naririnig nyo ako. Okay naman ang audio ko. Headphone. Ba't nawala? Nawala. Okay naman yung speaker ko. Headphone ko. Hello? Nawala pa? Bakit wala? Wala pa rin? Hindi kita marinig, Justin. Naririnig ng audience natin. Pero hindi ako naririnig ni Doc. Teka, ano pa yung difference? Ganito na lang, Doc. Meron akong isi-share. Ito. Mabasa mo ba yan? Mula kay Marites Trinidad. Ano? Share ko lamang ang diagnose po ako ng stage 1 breast cancer. Mahinang-mahina yung sound mo. Pero very, very faint. Itong tanong. Hello po, Doc. Share ko lang po dahil of stage 1 breast cancer. People negative. Session chemo. Yan ay isa sa mga sad part ng mga nagkikimo. Ang sinasabi, walang bawal na pagkain. Cancer feeds on sugar, no? Actually, cancer can feed on anything. It can adapt to any food. Pero very particular, no? Ang cancer, ang primary fuel niya is sugar, glucose, no? So pagka wala na siyang makuhang sugar, glucose, it will also eat, protein, glutamine. Kasi glutamine is the most abundant amino acid sa katawan natin. So it can also feed on glutamine. So kaya kailangan po talaga avoid muna sugar, no? Mga sweets, no? Carbs, no? Starches, kanin, pasta, noodle. Talaga avoid yun. No? Yung glutamine naman, yung protina, no? Hindi natin ma-avoid yan. Kailangan natin ng protina eh. Pero merong mga supplement at gamot na can block glutamine used by the cancer cells. Yung mga tinatawag na repurposed drugs. No? Yung green tea, nabablock niya yung glutamine. Green tea extract or green tea mismo. Yung mga research nga na drinking green tea every day, mga 3 to 5 glasses, can actually lower the risk for prostate cancer and breast cancer. No? Mayroong mga research na gano'n. No? Ito lang sa cancer, dito lang ako gumagamit ng statin drugs. Kasi statins can block the cancer from using cholesterol as a building block of their cell membrane. No? Doon ko lang ginagamit yung statin drug. Pero pagka walang cancer, hindi ko binibigay yung statin.
Pero ang pagbigay ng statin drug sa cancer, ano yan? Stop and go. Gagamitin ng mga ilang buwan, i-stop ng ilang buwan, and then, ganun, stop and go, stop and go. Meron po mga repurposed drugs that can help you. Mag-research po kayo. Hanapin niyo po yung grupo ng yung CDCPH Huddle. May lecture po doon, no, na about using repurposed drugs for cancer. No? Meron po doon yung CDCPH Huddle sa Facebook po. Meron pong lecture doon si Dr. Homer Lim, Dr. Alan Landito on how to use repurposed drugs. Kasama na po yung high-dose vitamin C. Okay, maraming salamat, Doc. At, isa na lang, ikuha natin. Wala akong naririnig talaga. Ay, ito, beneficial to the sea. Oo, yung talo. Oh, meron ng mga talo ngayon na ginagamit sa skin. Nabibili na yan. Kilala ko yung nagtatanong. Pasyente ko yan, kinotes ko yan. Sila mag-asawa. Masunuri yung mag-asawang yun. Okay, isa pa. No. Ito naman kay Healing Race. Ito pa. Grabe, ang sarap ng Star Margarine. Star Margarine, ha? Yan po ang synthetic butter, no? Bukod sa kinulayan lang yan, ano lang yan, synthetic butter po, hindi po maganda yung Star Margarine. Ano pa yung mga Star Margarine, yung Purico. Ano ba, meron pa yung Purico nung araw. Lumilito na matanda na tayo. Kilala ko pa yung Purico. Dairy cream, yung isa pang margarine, dairy cream. Ako, gumamit po kayo ng butter, no? Butter or ghee, no? Or tallow. Ito po gamitin yung mga pang-cooking, no? At saka yung coconut oil, siyempre. Yung olive oil, huwag niyo pong gamitin pang-cooking yan kasi madali pong masunog yun. Mas maganda po yan na pang-drizzle sa mga salad, no? Or sa minimally cooked na yung stir fried, no? Mababa lang ang temperature at saka mabilis. Okay, isa pa, Doc, ito ba? Email kaya, Beb. Kay Nanay Mel. Oo, totoo yan. Talagang reversible po siya. Napatunayan na maraming pasyente namin ang nagtulungan tulad nito ni Uncle Justin, saka yung mga pasyente ko rin. Totoong reversible siya. Kahit ano pa sabihin ng ibang doktor dyan, na progressive siya. We will prove them wrong. Actually, we have proven them wrong. Okay, another one. Si Henry said right. Naku, tigil na po yung atorvastatin nyo. Magkaka-Alzheimer's lang kayo. Ang pinakamagandang modality to reduce inflammation, low carb and IF. Okay. Okay, dito natin natapusin ang kabuuan ng ating kwentuhan ngayong gabi. Doc Rico, maraming salamat. Bigay ka po ng panghuling pananalita para sa ating taga-subaybay. Panghuling pananalita, Doc. Kasi walang audio si Justin sa akin. Huling pananalita, last word. Call to action. Kaya wala audio. Naka-headphone naman ako. Ito naman ang problema. Okay. Bakit kaya gano'n? Paki-type na lang po yung mga tanong para nababasa ko kasi nawala yung audio ni Uncle Justin. Ano yun? What did you say?
There is no bad or good cholesterol. Opo, kasi po yung LDL, sa totoo lang po, yung LDL, ang tawag po diyan, low density lipoprotein, tapos may karugtong na cholesterol. Ganon din po yung HDL, high density lipoprotein. Yan po mga HDL at LDL na yan, mga transport protein po yan. Kumbaga, para silang mga delivery truck. Ang ginagawa po ng LDL, yung mga nutrients galing sa liver, tinatracking po niya yan papunta sa iba't ibang organ. Kasama na doon po yung hindi naman siyang cholesterol, hindi naman siyang triglyceride, hindi naman siyang other nutrients like coenzyme Q10, at iba pa, mga vitamins. Yan po ang sakay ng nung truck na yon na LDL. Ngayon, yung hindi mga nagamit, pipick upin naman yun ng HDL at ibabalik sa liver for recycling. Kaya there really is no such thing as good or bad cholesterol. Both of them have a purpose in the body. Actually, yung LDL, isa pang function yan sa sa immunity. Lumalaban din po yan sa pathogen, yung LDL cholesterol. Dapat nga lang yung tinatawag na large and fluffy kind. Kasi po yung LDL, merong dalawang klase din po yan eh. Pagka po tayo naka-low carb at naka-IF, ang mataas yung tinatawag na large and fluffy kind na cholesterol na hindi po yan nag-i-insinuate sa arteries. Pagka po high carb tayo at mataas ang sugar intake natin, ang na-form ng LDL, yung small dense LDL cholesterol. Yun talaga ang bad. Kasi po yung madaling ma-oxidize at madaling makapasok sa arteries, sa lining ng arteries. Tumataas lang yung small dense pagka high carb, high sugar. Kasi po may paraan na po ng pag-test ng cholesterol na nakikita yung mga particle size. Kanya lang dito sa Pilipinas, wala pa noon, no? Sa US po kasi, sa ibang developed countries, pati yung particle size ng mga cholesterol, sinusukat na nila eh. Pero pag mataas ang triglycerides nyo, ang na-form, kasi pag tumataas ang triglycerides, pag high carb kayo, pag mataas triglycerides nyo, ang na-form na LDL, small dense. Pagka low carb kayo, mababa yung triglycerides. Ang na-form na LDL, yung large and fluffy, which is the good kind of LDL. Yun. Kilala ko rin nagtanong niya, pasyente ko yun. Si Sister Maribela Condes. Na-reverse din niya naririnig. Si Sister. Isinulat ko na. Okay, maraming salamat, no? At sa ating huling bahagi ng ating mga pananalita at payo sa mga taga-subaybay. Huling pananalita. Isa lang ang payo ko. Kung gusto nyong maiwasan yung mga sakit na yan, metabolic syndrome, at ma-prevent ang komplikasyon, may pag-asa nga eh. Buti nga hindi cancer eh. Diba? Ang cancer ay hirap gamutin. Pero ngayon nakagamutan. Pero ito metabolic syndrome, it's a reversible dietary disease. Kaya-kaya po natin gawin. But there are people that will guide you. Tulad ni Uncle Justin. There are people that guide you and will help you. Kailangan nyo lang gawin. Do it. No? Wag pong try. Do it. Yes, do it. Ano na yun eh? Do it. Yan ang sirati ko sinasabi sa pasyente. Kasi sasagot sa akin eh. Try ko, Dok. Naku ayoko ng ganyang word.
Do Try it. ko doon. Yeah. Ayun lang masasabi ko. May pag-asa kasi. Sayang naman. Meron. 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 Kailangan lang gawin. So, yun lang po. Okay, At maraming- syempre, yun, manalig po tayo dun sa taas. No? Huwag po natin kakalimutan. Lalo na ngayon, mag-eleksyon. Sana matuto na po ang mga Pilipino sa pagboto. Okay, maraming salamat, Doc, at magandang gabi sa iyo at sa ating ipamahaging comprehensive discussion hinggil sa insulin. Magandang gabi at padayon. Hindi ako naririnig pa rin. Okay. Alright, thank you. Okay, mga ka-low-carb, diyan natin tapusin ang kwentuhan kay Doc Rico Santos. Si Doc Rico Santos, ang ating official low-carb doctor sa Life Without Rice Movement. Siya po ay nagbibigay ng consultation sa pamamagitan ng face-to-face o kaya ay sa pamamagitan ng online. Ano? At siya ay mayroong clinic dyan sa Marikina City sa harapan ng Marikina Health Center kung gusto ninyo ng face-to-face na consultation. Kung gusto niyo naman, kung malayo kayo, labas ng Metro Manila na sa other regions, pwede rin ang online consultation. So, meron po tayong tinatawag na page group at marami tayong, may 6 po tayong mga administrator doon or moderator, including Uncle Justin. Pwede po kayong magpadala ng private message sa akin at sa mga moderator para makapag-schedule kayo ng consultation at may arrange natin ng consultation kay Doc Rico. Ganon din ay nagbibigay ng online coaching si Doc Rico. No? Meron siyang 12 weeks, I think, 12 weeks program ng coaching para sa diabetes, hypertension at iba pang mga metabolic disorder hanggang sa gumaling ang mga pasyente. No? So ganun din ang magiging procedure, magpadala kayo ng arrangement at private message sa akin o kaya sa ating mga moderator para i-schedule ito. No? Okay, at hindi ko nabasa na yung iba pang mga katanungan at mga comments dito kanina. No? At siguro, tignan natin kung ano ang pwede natin ma-mention ngayong gabi. So, tayo ngayon ay alas 8:38 na ng gabi. At napakaganda ng ating kwentuhan at hindi ko naunawaan at kaya hindi ko narinig bigla ni Doc kanina. No? At ganun pa man ay okay. So, ito si Doc Adel ay Concepcion. Thank you, Doc. Very informative. Okay. At ganun din kay si Doc Adel yun, ano? Yung kay kay Maribelia. Thank you so much sa Justin at Doc Rico Santos. Maraming salamat din po sa inyo. At ganun din at tingnan natin ang iba pang ang iba ditong mga comments ay mga pagbati. No? Iba dito Nanay Mel Payabia, napakalaki ng pag-asa. Huwag maniwala sa mga nagsasabing irreversible, mga metabolic disease.
diseases. Makinig po tayo sa mga good news sa episode na ito. Salamat naman. Okay, dito na po natin tatapusin ang ating kwentuhan ngayong gabi. At ang mga iba pang mga pahabol na mga comments at shout-out ay tutugunan na lamang natin mamaya after ng dito sa offline. Ano? Sa ating pagtatapos, mga kalokard at mga taga-subaybay, ang ating pagsahinggil doon sa papel ng insulin sa metabolic health ay komprehensibo na talakay ni Dr. Rico Santos, at ito ang pangunayan, ito ang pinakaugat ng iba't ibang mga sakit na metabolic disorder, kabilang diyan ang sakit sa diabetes. Ito man ay type 1 o kaya ay type 2. No? Ganon din ang hypertension o high blood pressure, ano? Ang fatty liver, ang gout at ang GERD, ang PCOS at iba pang mga kaugnay na mga metabolic disorder ay nag-uugat ito doon sa insulin resistance kung tawagin. Ano? Over time, ito ay naiipon sa ating katawan, itong mga kinakain natin sa loob ng 1 dekada, 2 dekada, 3 dekada, o habang buhay na pagkain ng ganitong mga carbohydrates at mga highly processed food ang nagto-contribute na ng dati na tayo ay insulin sensitive, ibig sabihin natutugunan, nagtumutugma yung ating metabolismo doon sa pag-create at function ng ating insulin sa katawan. Over time, ito ay na-overload at nagiging resistant na, no? At ang pagiging resistant natin ay nagiging pumapasok yung tinatawag na metabolic switch at hindi na naaabot, hindi na na-access ng ating metabolismo yung ating fats para sa ating energy, at ito ay naiimbak na. No? Dahil sa tayo ay lumalaki at nagkakaroon ng iba't ibang mga komplikasyon. Ang lahat ng mga sakit na ito, mga kalokab, sa paglilinaw ni Dr. Rico, ay hindi po pwedeng o hindi kaya, no, nagamutin ng mga chemical and synthetic based na mga gamot na inimbento ng mga big pharma at inilalako o iniaahente ng mga doktor na ito na masisipag mamigay ng reseta nang hindi man lamang sinusuri ang mga kinakain ng kanilang pasyente. Isa lamang ang pinaka-basic na solusyon dito batay sa kwento sa pagtalakay ni Dr. Rico. Hindi gamot ang solusyon para magkaroon ng reversal or remission doon sa mga metabolic disorder na ito, kundi sa pamamagitan ng ating pagkain. Yung tinatawag na pagbabago ng pagbabalik doon sa ating tinatawag na ancestral diet. Ano? Kumain ng nutrient-dense na mga pagkain. Kabilang dyan ang karne, ang isda, ang itlog at mga healthy fats. Doon sa healthy fats ay iwasan ang mga vegetable, hindi healthy fats actually. Ano? Iwasan ang mga oil o mga cooking oil na galing sa mga tinatawag na vegetable oil o seed oil katulad ng canola oil at iba pang mga brand na mga sikat na nasa market, sapagkat ito ay nagdudulot lamang ng inflammation sa ating katawan at nababagay sila bilang engine oil. No? Hindi siya nababagay sa consumption ng tao. Dapat na gamitin natin sa ating pagluluto at pagkain ng mga oil or healthy fats. Ito ay dapat manggaling sa number 1, yung tallow, no? Yung na-extract natin na oil mula sa taba ng baka. Ang pangalawa ay ang lard. Ito naman yung taba na na-extract natin mula sa taba ng baboy. At iba pang mga animal-based na mga oil, no? Kabilang siyempre ang coconut oil at ganoon din ang olive oil
at maging ang avocado oil. So ito ang ating tinatawag na kabilang sa nutrient-dense food. Itong mga nutrient-dense food, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ang nagbibigay ng kontribusyon o solusyon para ma-normalize or maibalik natin ang ating tinatawag na insulin sensitivity. No? Yung resistance natin sa insulin ay may correct lamang ito sa pamamagitan ng nutrient-dense food na ito. Hindi magagawa ito ng tinatawag na kung anumang gamot na inimbento ng mga big pharma. Hindi tayo gagaling at kahit na ito ay habang buhay nating iniinom itong mga maintenance na ito, hindi gagaling ang ating mga high blood, ang ating blood sugar, ang ating PCOS, ang ating gout, at iba pa na gamot na iniinom natin. Pagsamantalang pagbigay lamang ito ng mga lunas or relief, no? Subalit nananatiling nandoon ang ugat ng sakit. Ang pag-eliminate ng lahat ng mga sakit na tinutukoy natin dito sa metabolic disorder ay walang ibang reseta, walang ibang paraan, mga ka-low carb, kundi tayo ay kumain ng nutrient-dense food. Yun yung low carb lifestyle kung tawagin natin. At itong low carb lifestyle, mga ka-low carb at mga taga-subaybay, ay magandang i-combine natin dito ang exercise. Kaya dalawa siya. I-combine natin dito ang intermittent fasting at exercise. Para triple pillar, no? Para sa comprehensive na wellness at longevity, mga ka-low carb, pagsabayin natin ang 5 pillars na ito. Number 1, low carb diet program. Number 2, intermittent fasting. Number 3, exercise. Number 4, ang pagpapaaraw. At ang number 5 ay magkaroon tayo ng sapat na tulog. Yung 5 yan ang pinakasusi sa pillars, sa 5 pillars ng wellness and longevity. So muli, ito po si Uncle Justin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig at pag-participate sa ating kwentuhan ngayong gabi. Uli, nagpapasalamat pa rin ako kay Doc Rico Santos at sa lahat ng mga nag-participate ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat at padayon.